Okay mga paps, kapag ganito na yung status ng bearing nyo, wheel bearing, yan, makalog. Okay, ibig sabihin yan, palitin na yan mga paps. So, kailangan palitan nyo yan kasi delikado yan. Baka yan pa yung mapagsimulan ng aksidente. In this video is tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng wheel bearing. Okay mga paps, so paano ba natin malalaman kapag pasira na yung wheel bearing natin? Ayan. So, based sa experience ko, okay. So, yung una ko napansin dito, naglilin yung bike. Ayan. Kala ko nung una, nung nagpalit ako ng gulong, kasi bagong palit yung gulong ko, kala ko dahil dun sa gulong, naglilin siya. Okay, naglilin siya. Pero, hindi pala dun galing dun sa gulong. Galing pala siya dun sa wheel bearing, dahil pala dun sa wheel bearing, kaya siya naglilin. Tapos, yung pangalawa naman, is lumalagatok siya mga paps. Lumalagatok kapag merong lubak. Ayan. Hindi dahil dun sa ball race, kung hindi dahil dun sa wheel bearing. Kasi kumakalog na siya eh. Once na nalubak ka, yan. Kumbaga gagalaw yung wheel bearing, magbabakal to bakal yan. Kaya meron lumalagatok. Ayan. Tapos yung isa ko pang napansin dito, yan kung mapapansin nyo yan, yung mugs ko is kulay brown, no? Ibig sabihin yung grasa niya is kumalat na, tumapon. Gawa nung sira na nga yung bearing. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan o, kumakalog na siya. Okay, yan yung indikasyon na sira na yung bearing natin. Kailangan natin siyang palitan kapag ganyan. Kasi nga, pwedeng possible mag-causes yan ng aksidente natin kasi very unstable yung ganyang wheel bearing. Yan, very unstable yung magiging performance ng gulong natin. Kasi nga, kumaano siya, kumakalog, no? So, ang tendency niyan, yung gulong din natin or yung mugs is malikot din. Ayan. Kasi nga, meron siyang play. Dapat walang play yan. Okay? Okay, so mga paps, tinanggal ko muna yung gulong para maipakita ko sa inyo kung gaano na siya kakalog yung wheel bearing natin. Ayan, mga paps. Pagbastan nyo maigi. Ayan. So, ayan o, di ba? Pagka ginagalaw natin yung natin, yung wheel bearing, ayan o. 'Di ba? Umiikot siya, kumakalog siya eh. So, kung papansinin niyo yung sa kabila, ite-testingin nating galawin. Tingnan natin kung meron siyang play or may movement siya. Ayan oh. 'Di ba wala siya, hindi siya gumagalaw mga paps kahit anong gawin natin. Dapat ganyan yung ayos na wheel bearing. Wala dapat play yan. Okay? So, kapag ganyan, palitin na yan, palitin natin ng bago na wheel bearing. Okay? So, dapat hindi ganito yung play niyan. Sobrang laki ng play niya. Kasi pag ganyan, merong chance talaga na yung bike natin, malikot. Yan, may kabig or merong lagatok. Okay? So, tara palitan natin yung wheel bearing. Okay, una, tatanggalin muna natin yung oil seal niya. Ayan, merong oil seal yan. Okay, so upon inspection, yung wheel bearing natin, ito, kung mapapansin nyo, ayan, kulay brown na yung grasa niya. Ito nga pala, tinanggal ko yung takip niyan. Meron siyang plastic na cover. Ito yung itsura niya after matanggal yung takip na yun. So, kung mapapansin nyo is sobrang galaw na niya. Sobrang kalog na ng wheel bearing na to. Kailangan na natin itong palitan kapag ganito na yung condition ng wheel bearing. Okay, ito nga pala yung model number ng wheel bearing na ipapalit natin. 6201 LLU. Ayan. Brand niya is NTN. Okay? So, buti na lang marami tayong stock. Ayan. Okay, ito mga paps. Tips ko sa inyo mga paps. Kapag ka magdi-DIY kayo, kapag ka pupukpukin nyo to, yung sa kabila, di ba, malaki yung butas niya. Malaki yung bunganga niya. Pero dun sa kabila, sa disc brake, magkaiba yung butas niya eh. Bale ito, malaki yung butas nito. Kasi dito, yung meron tayong spacer dyan sa loob nilalagay, di ba? So, yung dulo niyan, makikita nyo sa may disc brake na part, meron siyang parang collar, di ba? Kumbaga, yung spacer, sakto lang yung space niya para dun sa, sa hub natin. Kasi, di ba? Yan kasi, ang function kasi niyan, ang trabaho niyan, para sumentro yung spacer natin. Okay?
Okay, bali ganito yun, di ba? Pagpapasok natin yung axle natin, ayan, yung ehe, yan. Pag pinasok natin siya, so may sentro siya dun sa spacer. Kasi nga, sakto lang yung butas niya. Kumbaga, yan yung nag-a-align dun sa spacer, between spacer tsaka yung wheel bearing natin. Yan. Pero kung mapapansin nyo dun sa kabila, yan, makikita nyo, kapag pinalo nyo yan, di ba pag tinanggal nyo yung bearing dun sa loob, dun sa may disc brake dyan, pagka pinalo nyo yan, ang mapapalo nyo dyan, yun, yung parang collar nya. Okay, yung sa spacer. Bali, hindi nyo tatamaan yung bearing, masisira lang yan. Pag nasira yan, hindi na mag-a-align yung spacer natin. Mahirapan na kayong i-align yun kasi nga, mabubusalsal yung parang collar doon sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, di ba yung bearing ayan? Yung gilid ng bearing, kadalasan yan yung pinupukpok natin para matanggal, di ba? So, kung itatapat mo yan dyan, di ba, nakaharang na siya. Yung parang collar, nakaharang na siya dun sa may gilid. So, dapat pupukpukin nyo yan sa gitna dapat. Kasi hindi nyo mapupuk yung masisira nyo lang yung collar. May mga nakita ko niyan sa group, nag-send ng ganyan, parang pinatanggal nila sa mga shop na busalsal yung yung pang sentro ng spacer. Ayan, kasi naka-built-in yan eh. Ito, yan o, naka-built-in yan. Unlike dun sa mga ibang motor like XRM, wala silang built-in na ganyan. So, meron talagang dedicated na na nilalagay na parang rubber yun eh. Para sumentro yung spacer. Pero ito sa ADB, tsaka sa mga ibang motor, merong naka-built-in na pang sentro sa spacer. Ayan. So, double ingat kayo mga paps kapag magdi-DIY kayo. Checkin yung maigi kung merong ganito yung mga motor nyo. Yung may collar. Yan, yung maliit yung bibig nung maliit yung butas nung sa hub nyo. Sa mags. Ayan. Kasi pag nasira yan, wala na. Hindi na masasenter yung mahihirapang ipasok yung yung spacer or hindi na siya mag-a-align. Mahihirapan kayong ipasok na yung ehe niyan kasi hindi na mag-straight, okay? Okay, bali ito yung luma nating natanggal na bearing. Ayan, grabe. So, kung mapapansin nyo, sobrang luwag na talaga, no? Sobrang laki na ng space niya ng bearing, kaya sobrang alog na eh. Ayan, no? Bali, yung bearing na to, sa akin, almost 3 years na to eh. Yan, siguro nasira siya, kakalubak, o kaya nababasa siya sa baha. Yan. So, palitan natin ng bago. Ayan, ito yung binili kong bago na bearing. Ang model number niya is 6201. Yan. Yan yung size ng bearing natin. Yan, parehas lang naman sila. Ito mga paps, bago ko siya ilagay, yung bagong wheel bearing, is ginagawa ko is dinadagdagan ko siya ng grease. Ayan. Kasi konti lang yung mga grease na nilalagay nito, yung mga bagong wheel bearing. Ayan. So, ginawa ko, tinuklap ko lang yung cover niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, konti lang yung grasa. Bali, dadagdagan pa natin to para mas tumagal yung buhay ng bearing na to. Okay, gumamit na ako dito ng high temp na grease na synthetic. Ayan. So, lalagyan lang natin. Pupunuin natin ng grasa yan. Ayan, after nating malagyan, ibalik lang natin yung cover. Ayan, bali nilagyan ko yung magkabilaan yan mga papsa. Kasi dalawa yung cover niyan, bali magkabilaan yung lalagyan nyo ng grasa. Para siksik sa grasa, yan, para mas tumagal yung buhay niya. Yan, linisan lang natin. Ayan, bali pihit-pihitin lang natin yan para umikot yung grasa. Yan, para kumalat siya. Dun sa mga bulitas. Ayan, ng bearing. Yan, ikot-ikot lang natin. And dapat ganito yung yung bearing mga paps, hindi siya kumakalog. Yung isang bearing natin dito sa may disc brake, bali tatanggalin na rin natin yan, isasabay na rin natin yan kasi baka sa susunod yan naman yung bumigay. Yan, tanggalin na rin natin yan, palitan natin ng bagong bearing. Ito, meron pa akong isang wheel bearing. So, ganun din yung gagawin ko. I-regress ko din yun, dadagdagan ko ng grasa bago ko siya ikabit. To be sure lang para in the near future, hindi na siya masisira, no? Kumbaga, pareha silang bago
nung kabilang bearing na pinalitan natin. Okay, bali dito mga paps, gagamit lang ako ng 23mm na socket. Ayan, kasyang-kasya siya dito. Okay, sa pagpupukpok mga paps, dahan-dahanin nyo lang, no? Huwag nyong pukpukin ng malakas kasi baka tumabingi. Yan, kahit pa konti-konti lang, basta pantay yung pagpasok niya. Hindi kailangang mabigat yung pagpukpok nyo. Yan, dapat na lang, sakto lang. Tapos kapag medyo bakal na yung tumutunog, ibig sabihin yun, nakalapat na yun dun sa dulo. Okay, next naman natin yung may spacer mga paps. Huwag nyo kalimutan na ilagay yung spacer. Kasi pagka napasok nyo na yung wheel bearing, tapos nakalimutan yung ilagay yung spacer, is kailangan yung baklasin yung wheel bearing, no? Baka masira pa yun pag binaklas nyo ulit. So, huwag nyo kalimutan na ilagay ito. So, ako ini-sprayan ko siya ng WD-40 para mas madulas siya, para mas smooth pumasok yung wheel bearing natin. Tsaka ini-sprayan ko din yung spacer para hindi siya kalawangin, no? Sprayan natin siya ng WD-40. Okay, after nating maibalik yung gulong natin, i-torque down naman natin tong nut niya na 19mm, which is yan yung 59 Newton meter. Ayan. Okay, ito yung before natin, bago natin siya palitan. Ayan, nakita nyo naman, kumakalog na yung bearing natin. Ayan. And then, ito after natin mapalitan. So, okay na. Yan, wala na siyang kalog. Ayan, nakita nyo, wala siyang ka-play-play. Dapat ganyan yung ayos na bearing. Okay? Okay, yan. So, kung nakatulong tong video na to, humihingi lang ako ng isang thumbs up dyan. Yan, pakilike naman yung ating video. Pakishare na rin. And then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, is paki-subscribe yung ating channel yan. Pakiclick na rin yung notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga next na video natin. Okay, hanggang dito na mga paps. At maraming salamat. At God bless and ride safe.